Sinang-ayunan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni Senator Amy Marcos na hindi magandang may panigan sa nangyayaring digmaan ngayon sa pagitan ng teroristang Hamas at Israel. Sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa kasama si Pastor Apollo C. Quiboloy, inihayag ng dating Pangulo na neutral lamang ang dapat na maging katayuan ng bansa sa digmaang ito, bagamat nilinaw na dapat ay mariing kondenahin ang terorismo na ginagawa ng Hamas sa mga sibilyan. Amy is very bright, very smart. You're correct. We cannot afford to openly support Hamas or Iran for that matter. Yun man ang nang susuporta ng Hamas. Nor can we go for full support of the Israel. But we can say, kasi inuha na ninyo na nasaktan, so we condemn the act. But insofar as the war is concerned, we are neutral. But the terrorism initially committed by the Hamas, Palestinian Hamas, hindi maganda yon. Yes. To behead a child, Children. rape the women. There are limits to your being human in this planet. You have the right to speak, move, whatever, travel. But barbarism is never, no country can stomach it. Pati tayo, Pilipino. I condemn the Hamas. But at the same time, I condemn Israel for occupying the Gaza, which rightfully belongs sa mga Palestinians. Ayon kay Duterte, may pananagutan rin sa giyerang ito ang Iran na posibleng nagpopondo sa teroristang Hamas. We are not supporting anybody there. But I would rather call the attention of the Arabs supporting, lalo na Iran, the Palestinians, the terrorists come from the Palestine side. If you are the sponsor of Hamas, I do not think that you will just go scot-free. You have to answer to the world how it came about. A terrorist organization funded by you, maybe really on your side, a terrorist organization which you sponsored, which you abetted and aided to be such, to kill people, children. Ang hindi ko matanggap dyan sa Adre, pati bata na binihead, tinutulang ulo. Sa pictures nakita. It's barbarism. Hindi ko kaya. Ipinaliwanag ng dating Pangulo na hindi makatao ang ginagawa ng mga teroristang Hamas, pero nilinaw na hindi maganda ang ideyang okupahin ng mga Israeli ang Gaza at gawin itong parte ng Israel. It is a land taken or occupied during the war. Na hindi na ninyo ibinalik. Pero yung retaliation ninyo is just a necessary reaction of a country which has been hurt by terrorism. Ang Hamas dyan ang kontrabida. Kasi pinatay nila, they suddenly entered into Gaza occupied by the Jews, yung nag-migrate doon. Yung dineclare na nila na atin na ito, kaya nakuha natin sa gera. May mga kibbutz yung settlement nila. Ni-raid ng Palestine terrorist itong Hamas. I am not for the Arabs, but
It not be a good idea to occupy Gaza tapos make it really a part of Israel. Yes. Who started the Holocaust now? It's the Hamas. So ganito yan, ang Hamas na terorista nandyan. Kaya pinupulpog nila ngayon yan ng bomba. They are leveling it to the ground. Talagang sirain nila ito lahat. Parang ganon. Posible rin anyang maging isang full-blown war ang nangyayaring digmaan ngayon kung hindi na mapipigilan ang ginagawa ng mga terorista sa mga sibilyan. If that time comes, dito, nandyan yung sponsor nila, ang Iran. It's a Muslim country. So, papasok ang Iran, papasok ang Syria, papasok na ang, I don't know if Saudi Arabia would, pasok na ang lahat. Pasok naman ang Amerikano, pasok naman ang France, pasok naman ang UK. British, not just because they are Jews, but it is not good for humanity to exterminate a race. Yan ang dream ng ano nila. Almost every Arab Muslim dreams of wiping out the Jews from the face of the earth. Ayon kay Duterte, hindi magiging maganda ang epekto ng giyerang ito sa Pilipinas, lalo na at umaasa lamang tayo ng langis sa ibang bansa. Kung lumala ang sagupaang ito, posible anyang maapektuhan ang supply ng langis sa bansa. Kung wala ng oil, hirapan tayo. Come to think of it, really. We are surrounded by nations producing oil. Not in excessive amounts. Pero kita mo na yun, Brunei, yung kaharap ng sulo natin, the Kingdom of Brunei, Yes, ma'am. may oil. Pero kukunti na yung kumukunti, sabi ng King of Brunei. Then Malaysia has the oil. Indonesia sila may oil. Bakit tayo? Wala. Tayo, kasi tayo, ito totoo, kung may oil lang tayo, we would be better off than the rest of them. Yung development-oriented Filipinos, given the oil as our base for productivity, wala tayong bayaran ng oil at atin eh. Mahal ang oil. So, we can build buildings, build more cars, and sabi ko, mas better off po tayo, mas time. Mas ano ang Pilipino eh. Paniwala ko lang. Hindi lang paniwala ko lang. Talagang I hold it as an article of faith na mas magaling talaga ang Pilipino. Ang nagpapatuloy na digmaan ay nagdulot ng pagkasawi ng hindi bababa sa higit 4,200 katao sa Israel at Gaza Strip. Para sa Diyos at Pilipinas, Kumahal Angel Pastor, SMNI News.